Sira ulo tong batang to eh. Gusto mong sumikat eh. Pati ako gagamitin nyo. Paano mong sasabing bawal akong tingnan? Ito yung lahat nga na makikita ko, niloloko ko. Kung ako sa'yo, pumunta ka dito, magpakilala ka sa akin, at mag one-on-one tayo. Bawal mo daw titigan si Willie Revillame. Para bang si Medusa na pag tiningnan mo ay magiging bato ka. Isang dating intern ang nagsabi na kahit makasalubong mo lang daw si Willie sa hallway at napatingin ka, pwede kang mawalan ng trabaho. Pero teka lang iisa lang ba tong kwento na to? O matagal nang may pattern? Welcome sa Papi Lipi, where we talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Pwede po ba ako mag-request na i-like ang video na to para malaman ko na gusto nyo ang ganitong klase mga contents? Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin bilang content creators at nakakatulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mas malalim at maayos na mga videos tungkol sa mga importanteng topic. Bago tayo magpatuloy, halongkatin natin ang pinagmulan ni Willie. Si Willie Revillame, kilala ngayon bilang isa sa pinakasikat at pinakakontrobersyal na TV host sa Pilipinas. Pero bago ang pera, mansion, sports car at malalaking game show, isa lang siyang simpleng drummer na nangangarap makaahon sa hirap. Bago naging milyonaryo si Willie, bago naging host ng malalaking noontime show, isa muna siyang drummer. Lumaki si Willie sa simpleng buhay sa Kabanatuan. Hindi marangya ang buhay nila noon, kaya bata pa lang, alam na niya kung gaano kahirap kumita ng pera. Noong kabataan niya, mahilig na siya sa musika. Kaya isa sa pinakaunang trabaho niya sa showbiz, pagiging drummer sa mga banda at live entertainment groups. Hindi pa siya sikat noon. Walang fans, walang kamera. Madalas nasa likod lang siya ng stage habang tumutugtog para sa ibang performers. Pero habang tumatagal, napansin ng iba ang kakaiba niyang personality. Maingay, palabiro, makulit, at may natural na sense of humor. Doon nagsimulang magbago ang direksyon ng buhay niya. Unti-unti siyang napasok sa comedy at maliliit na TV appearances noong 1980s. Hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataon maging co-host at comedian sa iba't ibang variety shows. At doon niya nahanap ang tunay niyang lakas, ang magpasaya ng tao. Habang tumatagal, mas lalong siyang nakilala dahil sa kanyang pangmasa na estilo. Hindi siya sosyal magsalita, hindi formal, pero relatable siya sa ordinaryong Pilipino. Hanggang dumating ang pinakamalaking breakthrough ng career niya, ang Wawawi. Biglang naging household name si Willie. Araw-araw siyang napapanood sa tanghali, namimigay ng pera, nagpapaiyak ng contestants at nagbibigay pag-asa sa maraming mahihirap na Pilipino. Mula sa pagiging drummer, naging isa siya sa pinakamalalaking personalidad sa Philippine television. Pero kasabay ng kanyang tagumpay, dumating din ang maraming kontrobersya, issue at batikos. Pero kahit ano pa ang sabihin ng tao, hindi maikakaila na malayo na ang narating ni Willie. Isipin mo yun, mula sa likod ng drum set hanggang sa pagiging hari ng noontime TV. At ngayon, kilala na siya ng buong Pilipinas. Pero habang lumalaki ang pangalan niya, mas dumadami rin ang issue tungkol sa kanyang ugali. Pero habang kilala siya bilang generous at mapagbigay sa kamera, sa likod naman nito, matagal na ring may mga kwento tungkol sa pagiging mainitin ng ulo, pagiging istrikto, at minsan, pagiging mayabang. Bakit ngayon ka lang? Anong bugago? Palakpak! Mga nakailang beses na siyang nagsesermon at namumuna ng kanyang production at ultimo ang TV station live na akala mo ay mas mataas pa siya dito. At hindi lang itong iisang pangyayari.
napakarami at hindi na natin iisa-isahin ipakita. Kaya hindi nakapagtataka na palipat-lipat siya ng channel. ABS-CBN, GMA7, TV5. At ngayon, muling umingay ang usapan matapos magsalita ang isang dating intern. Nagkita na kay ni Willie? Bawal mo siyang tignan. Production intern ako within the studio. Huwag mo siyang lalapitan. Kapag magkakasalisi kayo, umiwas ka ng tingin talaga. What? Kasi ang mafa-fire yung supervisor namin. Kasi hindi kayo sumunod. If ever may beef kayo ng supervisor. Oo. O titigan mo lang. Pwede mo siyang kausapin. Bawal din. Kasi kapag Wait lang mo, ang weird din naman kasi na bawal mo siyang tingnan. pwede mo siyang kausapin. Sir! Tapos pag ano, napatingin siya. Ako yung taga-abot ng jacket. So, nag-aabot ng jacket. Ayun! Anong pakiramdam ng ka? jacket sa kamay? Hindi siya maganda. So, hindi siya pang malamig yung jacket. Makapal siya in the worst ways. Ang labo ng construction, makapal siya sa siko lang. Kasi matatanda na kami pag nagdasal kami kay Lord. Siko ba? And honestly, I think for the memes, kung may nakita ako, I'd wear it for like a week. Pwede to siya try pang it out. Halloween eh. Oo. Actually, Sino kasi Willie? Hindi ako yung nanalo. Sa isang pa-contest, pabiru umanong sinita ni Ethel kung bakit hindi siya nanalo sa Best in Costume. Style ba talaga yan? Style yan. Ano yan? Pakita mo. Talaga may butas. Ginagaya mo lang si Ann Curtis eh. Ay, excuse me ha. Nagaya mo dahil Di ba? Nasaan ko na to doon sa real time eh. Sabi mo na butas. Ito din yun. Pero imbis na tawanan lang, napikon daw si Willie. Naging maanghang ang sagot ni Willie. Pero eto ang kwento ni Ethel Buba sa pangyayaring yun, kung saan galit na galit si Willie sa kanyang programa. Tapos sabi niya, ano? Ko, baka mo pinirubo about yung kay Ann Curtis na yung ginagaya ko, yung ganyan. Tapos sabi ko, tingnan mo yung mga tweet sa akin. Pinuputakti ako ng mga fans ni Ann Curtis. Tapos sabi niya sa akin, ano naman ba yan? Kasi ayaw niya ako nag-Twitter eh. Ayaw niya yung nagaganyan ako. Mga social network, ganyan. Sabi ko, inaaway nila ako. Kita mo, tapos, ikaw talaga, mahilig ang pumapatol ng mga ganyan. Sabi niya, kang kalala, gumanong pa siya nga. Gumanong pa nga siya sa akin. Maglala, lalabas ako sa TV ngayon. Pagtatanggol kita. Ay, pagtatanggol? Sabi niya yun, ha? Tanggol pala. Yun ang sinabi niya. Pagtatanggol kita, ano, relax ka lang dyan. Yun ang sinabi niya. Okay kami. Okay kami. Siya, ang ano pa nga na pakiramdam ko na parang, kaibigan ko talaga to eh. Diba? Kaibigan ko talaga to. Parang sabi niya, kami talaga dyan. Pagtatanggol kita. Tapos, oo. Okay nga kami. Sinabihan daw niya si Ethel na tingnan nito ang pinagmulan niya, na dati raw itong walang-wala. Pinagalitan ko si Ethel sa Ate Gay. Hindi sila professional. Sinigawan ko sila para malaman nyo. Nagalit sila dahil hindi sila nanalo sa costume. Itong lahat ng ito, biruan lang. Ito'y para pasayahin kayo. At itong si Ethel Buban, sisigaw sa akin doon na, bakit ko daw sinabi si Ann Curtis, lahat ng ito ay biruan lang. Marami na nagagalit sa kanya. Sa mga nagtitweet kay Ethel, biniro ko lang siya about Ann Curtis. Huwag kayong magalit sa kanya. At sila, itong lahat ng ito'y katuwaan lang. Hindi ba pinapasaya lang namin kayo? Ang lalaki na ng ulo nyo. You don't do that to me. Dahil ako, binibigyan ko kayo ng pagkakataon sa buhay. I am the producer, I am the host, ako nag-iisip na ikagaganda. Ang iniisip ko dito, publiko, hindi kayo. Ngayon, natalo lang sa costume, nagagalit kayo? Ginagawa niyong kompetensya to, pinapasaya natin ng publiko, ang tao. Yan. Kaya ako kayo binibigyan ng incentive para galingan nyo, para mag-enjoy ang mga tao sa buong mundo. Huwag kayong maging personal. Di ba? If you wanna resign right now, go. Hindi ko kayo pipigilan. You don't do that. Magrespeto kayo. Ethel, galing ka sa baba, inaangat kita. Ganyan ang gagawin mo sa akin. Mag-isip ka. Ate Gay, binibigyan kita ng break. Okay? Magkaroon kayo ng utang na loob. Kaya ako ginagawa yung... Hindi nyo ba napapansin, nasa likod lang ako? Binabakapan ko lang kayo dahil kayo ang gusto kong umangat dito. Tapos ganyan ang ginagawa nyo. Mag-isip kayo. Magkaroon kayo at tumingin kayo kung saan kayo nanggaling. Huwag kayong umangat. Huwag kayong masilaw at huwag kayong malunod sa palakpak at sigaw ng tao sa isang kanta. Tandaan nyo to. Hindi ganun ang pagsikat sa mundo. Too much. Alam niyo sa dressing room,
Sabi sa akin, ba't mo ako ginaganon? Ako ang producer ng show, Ethel. Ang isip ka, ako nagpapasweldo sa'yo. Magrespeto ka. You don't do that to me. Diba? Marami na ang sasabi sa akin, huwag kang kunin kasi ugali mo. Pero nagtiwala ako sa'yo dahil may talent ka. Pagpasok ko doon, sisigaw-sigawan niyo ako doon. Sino kayo? Mag-isip kayo. Mag-isip kayo dahil ako ang nagpapasweldo sa inyo at hindi nyo dapat ginagawa yan sa taong nagbibigay ng magandang buhay sa inyo. So nagulat ka na iba siya natin? Wait. May ganito kasi nga nangyari. Sabi ko, sige, kausapin mo si Ate Gay. Nasa likod ko si Ate Gay, nakaupo siya. Tapos, di okay kami. Relax din naman si William. Tapos sabi ko gano'n, usap kayo kasi nga nagtatampo siya. Si Ate Gay. Tapos sabi ni, Ate Gay, anong problema? Ganyan. Bakit namang gano'n? Ako naman yung gano'n. Tumaas yung boses niya. So feeling mo betrayed ka ni Willie? Tumaas yung boses niya. Actually, silang doon siya napikon. Sila talaga yung parang... Oo, yung nagmura na siya, ang liit na bagay niya, ganyan. Ayan lang, alin pa, tigay, ganyan. Kayo, imanin siya. Kung hindi nyo gusto yung bata ka, nagkayo siya. Meaning kasama ka na doon? Nasama ko. Damay ka? Nadamay ako na parang, oh my God. Bakit So kaya after you siya talaga na gano'n, nagalit? Oo, nadamay ako. Nadamay ka lang? Kung hindi nyo gusto yung bata ka na din, bias kayo, gano'n. Get out, gano'n talaga. Yung parang, At dito, maraming tao ang napaisip. Dahil kung tutuusin, hindi ba't ganun din naman ang pinagmulan ni Willie? Hindi rin naman siya ipinanganak na mayaman. Hindi rin madali ang dinaanan niya bago sumikat. Isa rin siyang taong nanggagaling sa hirap. Kaya para sa ibang tao, parang habang lumalaki ang kanyang pangalan at pera, mas lumalaki rin ang kanyang ulo. At kung matagal ka nang nanonood ng TV, malamang may mga pagkakataon ka nang nakita na parang may attitude talaga minsan si Willie habang live na live. May mga pagkakataon noon sa mga variety shows niya na napapahiya ang contestants o staff habang nasa ere. Minsan, bigla siyang nagagalit. Minsan may sarcastic na biro. At minsan naman, halatang uncomfortable na yung mga tao sa paligid niya. May ilan ding dating clips na kumalat online kung saan napapagalitan niya mismo ang staff habang live na live ang show. Direct, sponsor yan, huwag mong bitawan. Nagagalit na ako sa'yo. Bitawan, nagbabayad yan eh. Lagay mo doon sa Top na PH. Sabi na eh. Buta ka nang siya sa tao eh. Tingin mo nga dito yung camera. Tigas na ulo eh. Sabi niyo huwag niyong bitawan, sponsor yan eh. Sa entertainment industry, maraming malalaking personalidad ang nasasabihang mahirap lapitan dahil sa sobrang taas na ng status nila. Yung iba, dala lang ng pressure. Yung iba, nasanay na lahat sumusunod sa kanila. At yung iba naman, baka talagang lumaki na yung ego over time. Kasi isipin mo kapag dekada ka ng sikat, lahat nakikinig sa'yo. Lahat tumatawa sa jokes mo. Lahat takot mawalan trabaho. Minsan baka hindi mo namamalayan na iba na pala tingin mo sa sarili mo. Pero sa dulo, kayo pa rin ang huhusga. Si Willie Revillame ba ay misunderstood lang na perfectionist? O matagal nang may problema talaga sa attitude? At yung issue na bawal tumingin, normal bang respeto lang yun sa workplace? O sobrang kayabangan na ba? Sino sa palagay niyo ang nagsasabi ng totoo?